Alam niyo ba mga kasawi, nakakalungkot isipin na may mga tao na talagang pumapatol kahit alam nila ang isang tao ay meron na itong sabit o meron na itong karelasyon. Minsan mapapansin mo bakit kailangan nila itong gawin na pumapatol sa isang tao na alam nila na hindi na pwede. Pero pinagpipilitan pa rin nila sa isang sarili nila, sa sarili nila na pwedeng pwede ito kahit na ito ay bawal. 'Di ba? May mga tao talaga na ganun mga kasawi. Kasi sarili lang nila ang iniisip nila. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng isang pamilya na nasisira nila. 'Di ba mga kasawi? Kasi para sa kanila, eto yung gusto nila. Na para sa kanila, masaya sila pag nakakasira sila ng ibang karelasyon mga kasawi. Kasi para sa kanila, achievement ito kapag once na nakuha na nila ang taong gusto nila, 'di ba? Hindi na nila iniisip pa ang mga kahihiyan kung ano ang magiging kahinatnan ng isang tao kapag once na ito ay mawasak mga kasawi. 'Di ba? Para sa kanila is matutuwa ito bagkos mapunta sa kanila ang taong mahal nila at ginugusto nila. Pero wala silang pakialam kung masisira ang isang pamilyang nabuo ng isang tao. For example na lang mga kasawi, ito kay Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla, 'di ba? Kung iisipin mo, 'di ba, nadadawit yung pangalan ngayon ni Andrea Brillantes. Na alam naman natin na lahat na dating crush talaga ni Andrea si DJ. Pero anong ginawa niya mga kasawi, 'di ba? Kahit alam niya na nagkakaroon ng problema ang magjowa na ito, pero pinagpilitan niya pa rin na i-comfort si DJ. So ano nangyari? Syempre 'di ba ang isang karelasyon kasi yan mga kasawi, kapag once na nagkakalabuan tapos ang lalaki ay meron nagko-comfort na ibang babae, ang mangyayari ay lalong mapapull of love ang isang lalaki kasi nga meron nagko-comfort sa kanya, meron nag-iintindi sa kanya. So ibig sabihin yung nagko-comfort na yun, doon mahuhulog ang kanyang loob. Instead na mangyayari sana kung walang nagko-comfort na ibang babae kagaya na Andrea, ibig sabihin nito ay hindi mai-inlove si DJ para sa kanya, at higit sa lahat hindi lang yun mga kasawi. Ang mangyayari ay may chance na magkakabalikan pa ang magkarelasyon kapag walang pumapasok sa isang relasyon na nagko-comfort. Lagi niyang tatandaan, kapag meron nagpapa-comfort sa inyo na isang tao dahil nagkakalabuan sila ng kanilang mag-asawa or mag-jowa, kailangan wag mo itong i-comfort. Kailangan, kung mo siya na talagang bumalik sa kanyang karelasyon, ang gawin mo is kausapin mo yung kanyang karelasyon bilang respeto. At higit sa lahat, siyempre lagi mong tatandaan na hindi ikaw ang pinagmulan ng pinaghiwalayan nila na mag-asawa or mag-jowa mga kasawi. O 'di ba? Lagi mong tatandaan yan mga kasawi, kasi hindi maaari. At higit sa lahat, baka someday mangyayari din ito sa'yo kapag once na naging kayong dalawa naman ng taong kinonfort mo. Lagi mong tatandaan. Kasi sabi nga natin, 'di ba? Ang pagmamahal kasi mga kasawi ay hindi yan nagpe-permanent. Hindi yan tumatagal. At higit sa lahat, lagi mong tatandaan na kapag ikaw ang nasa sitwasyon ng isang tao, baka maaaring gawin din ulit sa iyo to kasi ginawa din niya sa dati niyang karelasyon. Yung lagi niyang tatandaan. So, parang DJ lang yan. Di ba makasa? Parang Catherine lang yan. Parang Andrea lang yan. Na kapag once na hindi nag-comfort ang isang tao, sana ay walang mangyayari na ganito. Walang mapo-fall out of love. Kasi nga, andun pa yung, inaayos nyo pa yung relasyon ninyo. Di ba? Pwede pang bumalik ito kasi nga andyan pa yung pagmamahalin nyo. Pero kapag once na meron ng comfort sa iba, ibig sabihin, meaning mawawala ito unti-unti at malilipat doon sa kabila. Kagaya lang na kay Andrea at kay DJ at kay Catherine mga kasawi. So lagi niyong tatandaan mga kasawi ha, kapag once na nagmahal kayo, isipin nyo palagi na sana hindi na taken ang inyong minamahal. At lagi niyong tatandaan, masarap magmahal na walang sagabal, at lagi niyong tatandaan na masarap sa pakiramdam na yung minahal nyo ay walang sabit ito, kasi nga hindi ka masasaktan, at higit sa lahat wala kang naaapakang tao kasi at least malinis ang konsensya mo mga kasawi, 'di ba? Lagi yung tatandaan 'yan. So yan lang po yung akin tips sa inyo mga kasawi. At syempre lagi yung tatandaan, walang manluloko kung walang nagpapaloko, at higit sa lahat walang nagpapaagaw kung walang nagpapaagaw mga kasawi. Lagi niyong tatandaan yung words na yan.
Kasi ibig sabihin, hindi mabubuo ang isang pag-cheat kung hindi ninyo dalawa pinag-effort. Hindi kayo nag-effort dalawa. Kasi kung siya lang yung gustong gusto ka, pero ikaw ay hindi ka nag-work sa kanya, hindi ka nakipag-communication sa kanya, walang mangyayari yung pag-flirt ng isang tao sa isang lalaki o sa isang babae. Kasi dahil ikaw lang mag-isa. Pero kung dalawa kayo is combine na nag-e-effort kayo parehas na dalawa, walang mangyayari. Ang mangyayari is magkakaroon kayo ng relasyon. Kasi nga parehas kayo. Kasi diba sabi ko nga sa inyo, ang pag-cheat ng isang tao ay hindi lang yan isa, kundi kayong dalawa. Choice nyo dalawa na mag-cheat kayong dalawa. Choice nyo yan. Kasi nga, dalawa kayo nag-effort. Hindi lang isa. Hindi mabubuo ang pag-cheat ng isang tao kung hindi nag-e-effort kayo parehas. Dalawa yan. Choice nyo yan kung bakit nangyari ito sa inyong dalawa. Ayan mga kasawi yung aking tips sa inyo.